Hi guys, welcome back to my channel, and it's another day, another dollar. And for today's video, samahan niyo ako i-testing natin yung nirentahan kong DJI Osmo Pocket 3. And yan, nakuha ko na siya. Ito siya guys. So mamay testing natin siya kung maganda ba yung camera, yung gimbal niya, yung stabilization, tsaka yung video quality itself. So, nagtry ako magrenta guys, kasi bala kong bumili soon or this year or next year pag nakuha natin yung incentive natin or bonus. Alam ko talaga may incentive tsaka bonus. Pero yeah, tatry natin siya today para, actually pinagpipilian ko kasi kung action cam, yung action 5 or 6 or itong Pocket 3 ang bibiling ko. So, na-testing ko na yung action 5 and maganda naman siya. Nesting ko siya yung graduation ko dun sa last April sa Cagayan de Oro City. So, ngayon naman, tatry ko naman tong Osmo Pocket 3 kung ako yung video niya, yung quality niya, and yeah, samahan niyo ako. Unbox muna natin siya guys. So ito siya guys. Ito yung pack niya. So box natin. Ayan. Ito yung mga accessories niya kasama sa inclusion ng nirentahan natin. Ayan. Ito na yung Pocket 3 natin. So i-testing natin siya mamaya sa yung video quality. By the way, nirentahan ko tong Pocket 3 for 500 pesos a day. So, narkila ko siya for 2 days just to test the quality and the camera or the video itself para makatulong sa kung ano ba talaga yung bibiling ko sa future. And yeah, so ang inclusion doon kasama na yung memory card. And then, kasama na rin yung USB Type-C to Type-C and memory card reader. Tapos, Type-C naman to guys. So, pwede siyang gamitan ng Type-C cable for charging. Tapos, yun. Hindi ko na sinama yung mic. Kasi wala yata siya dun sa inclusion. Wala siyang option for additional. Usually sa iba, additional 50 pesos yun. So, yeah. Yun lang yung mga included dito. At sinamahan na rin pala niya dito magnetic, ano ba dito? Magnetic mount. Ayan. Kakabit niyo siya dun sa Pocket 3 nyo para pag may mga metal dyan, pwede nyo idikit. Para for solo vlogging or solo POV shots, mga ganon. And aside sa 500 pesos per day na renta guys, meron din siyang additional na security deposit. So depende na lang din siya sa pag-rentahan nyo. Usually ranges around mga 1,000 to 3,000 yung mga yung security deposit nila. Depende sa unit siguro. Siguro mas magandang unit, mas malaki yung security deposit. Tsaka siguro depende na rin siguro sa days. And then, yeah, nag-submit lang ako ng billing address. Since wala akong billing address na nakapangalan sa akin, kasi nakapangalan sa tatay ko yung most of my billing is pwede naman daw yung Shopee, sa Shopee app na nakapangalan sa'yo tsaka yung address. Tapos it should be, tapos yung to valid ID. So ang binigay ko is UMID and national ID. Sa national ID, pumayag naman siya na yung nasa app, nasa eGov app. So yun na lang yung pinapicturean ko sa kanya kasama nung UMID ID ko. Kasi yun, pinicturean lang ako kasama ng mga ID, tapos screenshot nung sa Shopee app ko na billing address. Then nagbayad na ako, via GCash lang naman yung bayad. Then yung security deposit is ibabalik naman sa inyo once na ma-return yung item.
So, be careful na lang. Make sure na maayos yung pagbabalik o maayos yung ibabalik yung unit para makuha yung security deposit. So, yun. Samahan nyo na ako i-testing. So, ito na siya guys. So, tatry na natin siyang i-turn on. Ay, ang galing. SD card speed slow, shooting may stop. So, try natin siyang i-rotate. Yan. Naka-face tracking na siya. Sundan niya ba tayo? Oh, galing. So, try naman natin yung nakatayo. Yan. So, pag nakatayo siya guys, naka-vertical is, tama ba? Vertical. Yung format niya is nagiging 3K na lang instead of 4K. So, pag naka-horizontal naman siya is naka-4K yung yung unit. Yeah, switch to 3K. Then pag binalik mo sa dati, yeah, switch to 4K resolution na siya ulit. Cute. So, andito yung mga settings na yata. Yan. Tapos, andito naman yung resolution. Swipe mo lang pataas. Sa kaliwa yata yung sa mga exposure, color, yan. Then, dito yata sa swipe mo sa is yung mga video mo kanina. Yan, face track enable na ulit. So, titesting ko muna yung video quality niya guys. So, tatry ko maglakad-lakad kung okay yung stabilization niya, yung video quality kung malinaw. And yeah. Try natin i-testing yung Pocket 3. So, dito ako ngayon sa Vermosa Imus. Check natin yung video quality, face tracking. Yan. Yan, libutin natin itong Vermosa. Ayala Mall, Vermosa. Mamaya check natin stabilization. Raw footage lang to, wala akong i-edit. Kung yung nakasetup dito nung last na nagrenta, yun na yun. Mukhang malinaw naman. Ayan yung entrance isa.
Yun guys. Ito yung dulo. Zoom natin. Yun guys. Pawis na ako. Tanghaling tapat. Lakad ng lakad. Yun guys. Mukhang maganda rin tong bucket tree. Kaso kinakabahan lang ako kasi 'di ba mga nababasa ako or napapanood ko sa TikTok tapos sa YouTube is medyo sensitive tsaka fragile siya. So kailangan ingatan. Unlike dun sa action cam nila na matibay, built for action talaga. Pero same quality rin naman. Parehong malinaw. Mas wide lang yung view sa action cam compared dito. Pero okay naman, no? Sana ang dami kong pera para pareho ko na lang bilhin. Inom muna tayo tubig, guys. Nuuhaw na ako. Oh, God, it's sweet. Ito ba? O, tubig na lang. Tubig na lang tayo. Parang gusto ko rin ito nga. Hindi, tubig na lang tayo. Pasok na tayo, guys. Init. Nagpapawisan na ako. Yan, lamig. Nice. Guys, pino-charge ko pala to 100%. So far 82% na tayo using 4K 25 frames per second. Ano guys, okay ba yung video quality? Kinis ko dito, no, parang may natural filter si DJI. Kinis ng mukha ko dito. Linaw. Okay ba stabilization? Hindi naman masyadong mahal. Sana okay yung yung mic. Mamaya ko pa ma-check kung okay, kung rinig. So what do you think, guys? Okay ba tong Osmo? Ito na kayo bibiling ko? O yung Action 5 or 6 or 4? Medyo mura na yung 4 eh. Pag nasaktuhan mo sa Shopee discounts. Minsan umabot na lang mga 9K yata.
Pero sabi nila unti lang yung difference nun sa 5 and 6 eh. May minor updates. Pero goods pa daw yung Action 4 kasi madalas ko pang nakikita yung Action 4 dun sa DJI Store na binibenta pa nila. Aside from 5 and 6. Time check. Time check. 5:10. Ay, sarap lang tumambay dito. May mga natambay sa damuhan. Picnic. Buti pwede, no? Kasi iba, sinisid na nila eh. No. Ang cute. Pang introvert talaga na camera. Yan siya, guys. May mga ginagawa pang building sa likod. Siguro mga condominium to. Or hopefully magkaroon na rin dito ng BPO. Para naman yung mga taga Cavite is di na pupunta sa Maynila. Traffic. Magkaroon naman sila dito na BPO hub. Para dito naman kami magtatrabaho. Para malapit lang, no? Hindi ka na masyadong gigising na maaga or ma-traffic. Init. Ang gusto ko muna magpahinga ulit.